Magandang araw, Pilipinas! Namaskar, India! Grabe naman ang iyakan sa video na to, guys. Pero, bago yan, mag-chismis muna tayo. At ito na nga, guys, ang kaduktong ng chismisan natin. Marami-rami na nga akong naputol ng chismis sa inyo. Sa video na to, guys, ipapakita ko nga sa inyo yung mga nangyari nung nasa bahay yung sister-in-law ko. Una nga yun, guys, ito ang aking brother-in-law na asawa ng sister-in-law ko. Tama ba yun? Basta siya, guys, siya ay nagmagaling magluto ng moton ngayon. Pinagmamalaki niya nga sa amin, guys, na masasarap daw yung luto nila ng version nila ng moton curry. Kaya sabi namin nila, mami, sige nga, ikaw magluto. Kaya nga lang, guys, 4 na oras na, hindi pa rin luto yung moton niya dahil nga niluto niya sa palayok. At hindi naman talaga kami binigo ng moton curry niya, guys, dahil sobrang sarap talaga. At ito nga si mami, parang hindi pa siya pumapayag na masarap yung moton curry kasi sabi niya, guys, ang gara daw yung texture, gano'n. Yung biyanan ko, gusto niya siya lang magaling magluto. Charis. At habang andito nga yung hipag ko, guys, ay puro nood lang kami ng TV, ganyan. Tapos nagbigay pala siya ng pera sa mga anak ko. Tag 5,000 yung 2 bata. Di ba ang bongga? Ganun kasi dito, guys. Pag dadating yung mga tita, bibigyan nilang pera yung mga pamangkin nila. Ang tawag nga doon ay shagun, guys. So, parang blessing ganun. Tapos ngayon, guys, yung mga kapatid na lalaki, kailangan bibigyan naman nila ng pera din yung kapatid na babae nila. Parang ROI din siya. Parang ganun, guys. Dahil kami naman ni Adi, guys, ang binigay ko sa kanya ay silver. Ang binigay sa kanya ng kapatid niya si Adi, guys, ay ginto. Di ba, bawi rin. Dito nga sa India, guys, basta pa kapatid na babae, hindi nila yung papabayaan. May mga nag-comment nga nung nakaraan, guys, kaya daw nag-train yung hipag ko dahil nga daw walang pamasahe pa eroplano, hindi ko daw katulad na maluho. Kahit sinabi ko na sa inyo, guys, na fully book nga as in, apakadaming populasyon ng India. Tapos itong ilang pirasong eroplano na lumalapag sa amin, ay kukunti lang po talaga yung slot nun. Kaya guys, kung punuan ng booking, totoo yun, possible mangyari yun. Gagano lang ba yung presyo ng ticket, guys, ng local? At syempre, nasabi ko nga, hindi pa babayaan ng mga kapatid na lalaki yung magkirap yung kapatid niya, kasal nga na milyon, inabonohan nila eh. Pamasahe lang nila na ilang libo. Very good. At bago na naman uminit ng ulo ko, nagpaalam na nga kami doon sa bayaw ko dahil yung bayaw ko aalis, di ba sabi ko sa inyo, hati yung kanilang day off. So ngayon, guys, yung lalaki, iniwanan niya muna sa amin yung hipag ko at siya naman ay pupunta sa kanyang mga kapatid na babae. At eto nga, guys, si Ado, nag-iiyak na siya, guys, kasi nare-realize niya na yung pagbababay. Actually, sumasakit yung puso ko pag nakikita ko si Ado ngayon kasi nga, ay nako, guys, katulad ng lola niya, nag-iiyakan sila. At hindi naman kami ganun kalungkot na umalis dahil may magandang balita. Mami, sabihin ko sa inyo. Tapos ito nga, guys, pumunta muna kami sa bilihan ng mga parang pang-gift na alahas, guys. At dahil may aatiran kaming kasal, guys, ay dito na nga kami bumili sa India ng pangregalo para para may souvenir ba galing India. Kasi may aatiran kaming kasal ni Adi pag uwi naming Pilipinas. Abangan nyo. At ayun na nga, inaantay nyo yung mga chismis sa kuya ni Adi. Yun nga siya, na-aksidente siya sa motor, guys. At nung paalis naman kami, umokay na siya kasi nakapag-drive na siya. At marami nga nakakapansin sa inyo, guys, na palagi na siyang ngumingiti. Actually, hindi lang kayo nakakapansin doon. Napapansin ko rin sa bahay na parang iba yung mood niya. Parang nawalan ba siya ng tinik? Basta lagi siyang tumatawa, panay siya kwento sa akin. Hindi na kami dati nagkukwentuhan masyado, pero kwento siya ng kwento sa akin. Alam mo yun, B? May iba. Kasi nga, guys, dahil this time ay natuloy na nga ang kanyang kasal. At itutuloy na ang kasal niya kay ate dahil nagpa-brace na siya. At last, natuloy din dahil sa kondisyon ng biyanan ko. Sabihin na naman dyan ng iba, napaka-arte ng biyanan mo, nang di-discriminate yung biyanan mo. Ay, bala kayo dyan, guys. Kung ako sa inyo, mamili na lang kayo. Biyanan na kontra sa pagpapaganda nyo or biyanan na nagpupush magpaganda ka. Pumili ka. Kung ngayon pa lang, pumapayag yung biyanan mo magpaganda kami ni pag nag-asawa kayo ng anak niya. Hindi siya kukontra pagpapaganda mo. Katulad ko ngayon, guys. Bahala kayo dyan. Nang-discriminate na kung nang-discriminate. Pero, for me, wala siyang negative intention sa pagganon niya. Para din yun sa babae. Malay niyo, bata pa lang yung babae, insecurities niya na rin yung ngipin. Pero dahil kay mami, natuluyan na nga siyang ipaano ng tatay niya. Di ba? Kasi that's the reality of life. Wala namang perfecto dito sa mundo na sobrang ganda mo. Ano ka, Marian Rivera? Bibihira lang yun, B. Kaya nga nauso yung self-love na yan dahil lahat naman tayo, guys, ay may imperfections. At ito na nga, guys, dahil pauwi na nga kami ng Pilipinas,
Pilipinas. Ako'y naiiyak-iyak din. Iyak kaya ako ng iyak. For the first time, guys, iyak ako ng iyak pauwi ng Pilipinas. Yung pagngiti ng kuya na yan, guys, ay nagulat siya sa pagbuko ng ticket. Kasi nung umaga, sabi ko, sama kang Pilipinas ha. Kasi nalulungkot talaga ako, guys. Kasi ilang araw na lang pauwi na kami neto. So sabi ko, nalulungkot. Hindi ko masabi-sabihan ko nalulungkot ako. Kasi alam niyo, ayoko ng drama-drama, B. At totoo talaga na mamiss ko yung biyanan ko lalo this time, guys. I mean, lagi lang kami pabalik-balik ng India, Pinas. Nagtagal na rin ako ng 8 months dito sa India. Ay, 9 months sa India. Ay, parang 11 months. Yung basta matagal ako nag-stay sa India nun. Parang mag-iisang taon din. Pero ngayon ako sobrang lungkot. Alam niyo kung bakit? Dahil nga galing si mami sa Pilipinas. Nakwento ko na sa inyo. Dati kasi hindi kami close kami. Pero yung mga joke ko, hindi siya tumatawa dati sa mga joke ko, bibihira. Pero ngayon, tawang-tawa siya sa mga joke ko. Kasi nga, mas nakarelate siya na, ganun sa Pinas. Joke lang yun. Parang ganun, guys. Pero dati, hindi siya ganyan eh. Kaya, yung alam yung 6 months, pinagtitripan ko siya tuwing paggising ko pa lang ng umaga. Lalabas ako ng kwarto namin. Pagtitripan ko na talaga siya agad. Tapos tatanungin ko siya, anong chismis. Kala nyo, ako lang nag-share ng chismis sa inyo. Tinatanong ko palagi yung binan ko anong chismis. Kaya, sad talaga ako ng very, very much. Hindi not very, very light. Very, very much. At ito nga guys, dahil pauwi na kami, kailangan kong mag-compute ng mga alahas, bilangin, picturean, i-record kung ilan yung aking may iwan na alahas. Dahil ganyan, routine namin ni mami yan, guys. Bago ako umalis, bibilangin ko lahat ng alahas, pipicturean ko, tapos isu-surrender ko sa kanya. Tapos pagbalik ko ng India, ganun ulit gagawin namin. Isusurrender niya sa akin yung mga alahas. Magbibilangan kami. Tapos, ayun. To double check namin kung may nawala or walang nawala. Dahil hindi kami naghihiraman ng game 2 dito, guys. Dahil para walang issue, Bobby. Ewan ko, di lang. Basta gusto lang ng biyanan ko ganun. Ayaw niya na may issue kami regarding pera. Kaya ganun ginagawa niya. At ito nga sister-in-law ko, guys. Nagluto siya ng, nakalimutan ko na naman tawag niya dito. Parang golgapa siya, guys. Kaya lang, eto, tuyo. Tapos pwede mo din lagyan ng tubig, ganyan. Pero sobrang sarap. Mas masarap pa dun sa manong na nagtitinda. At sure ka na hindi minekos-bekos, babi. Dahil gawa siya sa kamay ng hipag ko. Yung hipag ko, guys, mahilig siya magluto. Kaya lang yung luto niya, masyadong pang Indian. At habang kumakain nga ako, ito, in-invite ako sa live nito. Pinay yan may asawang Indian. Nakalimutan ko na naman yung pangalan niya. Lucy at ang pangalan niya. Basta i-follow niyo siya sa TikTok. Makikita niyo siya doon. At ito nga ang biyanan ko, guys. Pati yung anak kong isa na maliit, guys. Palagi niya pinapakain niya ng Indian food. Kaya si Afi, sanay kumain ng maanghang. Napaka-cute, diba? Tuwang-tuwa siya yan. At ito na nga, guys, yung huling buong... Ito, hindi, gabi to. Gabi pala to, guys. Tapos, kinabukasan yung lolo. Grabe, guys. Nanghina yung puso ko. Nang humagulgol sa iyak yung tatay ni Aditya sa huling video. Ang sakit talaga, B, ng pagpapaalam na ilang beses kami bumabalik-balik ng India. Pero ang sakit talaga this time. Kasi guys, alam niyo ba, kahit yung tatay ni Aditya napapatawa ko talaga yan ngayon. Pero hindi ko nabibidyo kasi baka, alam niyo na, naiiyak kasi ako pag tumatawa siya, tapos bibidyo, diba? Tapos basta yan, sakit sa puso talaga. Tapos ito na nga guys, yung time na hinihingi niya na yung mga kailangan kong gamot, kailangan naming gamot. Kasi nga, papabaunan niya daw kami ng gamot. Dahil ako ang daughter-in-law niya na laging masakit siyan. Actually guys, lagi akong yung tag dito, constipated, ganyan. Lagi akong may gas, kaya marami siyang mga herbal na pinapainom sa akin na sobrang effective. Alam niyo ba guys, meron silang pinapainom sa akin na gamot na pang herbal na pag sumakit yung tiyan ko, gas, kabag, ganyan, utot, B, wala agad gas ko. Tapos meron pinapainom sa akin, diba, yung pampapupo, pag constipated ako, syempre, pag nagpa-fasting ako, diba, herbal B, bugs, kinabukasan, labas lahat, kaluluwa ko, talagang sobrang galing ng mga gamot dito guys, kaya pinadala sa akin. Tas ayan nga, ang aking hipag, buhat-buhat si Api. Itong hipag ko, makulit to eh. Sinasabi ko, wag niya buhatin eh. Pero alam mo naman yan, matigas ulo niyan, yaan mo siya. Ito pala guys, yung araw ng huling buong araw namin sa India. Tapos, ipag-shopping namin yung kapatid na babae. Yun, kasi ganun yung routine ni Aditya. Kada alis at andito ang kanyang kapatid na babae, ay, pinag-shopping niya yan. At iniwan pala namin yung gas. Hindi na naman sasama yung tatay, guys. Dahil,
Lagi yung tinatanong ko kasama yung tatay, ba't wala yung tatay? Kasi nga gusto niya nga guys, ganyan, magtinda-tinda siya yan. Ayaw niya talagang baguhin yung routine niya. Guys, kami, okay lang kami magagastos. Pero pag siya, parang hinayang na hinayang siya. Say mo, Dada. Dada. Bolo to, Dada. Dada. At dumagdag sa kirot ng puso ko tong video na to guys. Dahil for the first time, kung kailan naalis kami, ay tinawag niyang Dada, yung lolo niya. Usually kasi ang alam niya guys, Daddy. Yung lolo niya tsaka lola niya, ang tawag niya parehas, Daddy. Which is yung Daddy kasi lola yun. Pag lolo, Dada. So for the first time, Dada daw. Tapos ito nga guys, ay namili ako ng mga dito ng mga pamasko ng aking mga pamangkin at mga inaanak. Pero hindi lahat. Baka magsugudan sa bahay namin, B. Sumugod sa bahay namin. Pero hindi lahat. Yung mga pamangkin ko lang usually. Tas yung inaanak ang nabili ko. Pero kasi yung iba, dahil natago ako ng tago, at lagi akong nasa India pag, basta, nakalimutan ko na kung sino inaanak ko. Kasi kinakabahan ako, baka mapanood nila yung video na to. Sabi na, si Ninang nasa Pilipinas. Oy, di nyo sure. Dahil baka wala ako dito sa bahay sa Pasko. Ina-announce ko lang sa social media, ha. Ako po yung magtatago-tago. Baka lang naman. At ito na nga ang chika sa mga timeline natin. Hindi talaga tayo magtatagal dito sa Pilipinas, guys. Dahil nga, guys, ang complete agad yung namin. First quarter namin ng 2026. Puno agad yung schedule namin. Dami kasing mangyayari, guys. So ngayon, andito kami sa Pilipinas, guys. Abangan nyo. Abangan nyo guys, ang aking pasabog. Hindi pwedeng mawala yung mga basher ko. Mag-abang ka din, B. Abangan mo yung mga next video ko. Kailangan mapanood mo to. Hindi pwedeng hindi mo makikita yun. Malaki na gastos ko para di mo makita. Kailangan nandun ka. At after ng November na ipapakita ko sa inyong pasabog, ay sa December ay darating ang aking biyanan na babae. Actually, dapat isasama ko siya. Kaya lang, naunahan ako ng hipag ko mag-book ng ticket. Etong pag-alis kasi namin, guys, sabi niya sa mama niya, Mami, ako naman samahan mo. So, ngayon guys, ang biyanan kong babae ay sasamahan niya yung hipag ko muna o yung sister-in-law ko. Nalaglag pa yung chicken ni Adi. Kitang-kita sa video. So, yun nga, sasamahan niya yung anak niya guys sa Mumbai. Kasi nga buntis, diba? Tapos yung asawa niya guys ay uuwi muna ng Bangalore kung saan siya talaga nakatira. Yung sister-in-law ko taga Mumbai yan. So, magkahiwalay sila ng trabaho. Pero ngayon kasi magkasama sila sa bahay kasi nga ay buntis siya. Nag-work from home yung asawa niya. Pero uuwi nga daw muna sa office kasi nga kailangan niya mag-report. So, wala siyang kasama sa bahay. Kaya ang sabi ni Mami, sabi niya kay Mami, samahan daw muna siya. So, ang biyanan ko maggagala yan. Tapos, pagka-uwi ng biyanan ko galing sa kanya, ay ako naman ang kukuha sa biyanan ko. Kasi sabi ko, Mi, ako naman samahan mo. Alagaan mo yung mga anak ko. Magtatrabaho din ako. Atake. Dahil nga guys, ako'y baka pa lang kasi wala pa akong schedule eh. Hanggat wala pa akong schedule, hindi pa sigurado to. Pero nagsabi na ako kay Dean at sinabihan na rin ako ni Dean na babalik nga muna ako magturo. Pero saglit lang guys. Basta konting araw lang, mga 2 araw lang ako sa school guys. Tas half day pa nga. Kapal na mukha, diba? Pero antayin ko pa yung schedule ko guys. So sasabihin ko sa inyo pag confirm na. Hindi pa ako binabalikan ng din namin guys. So kung charot lang po. Joke lang po. So ayun nga guys. Kaya nga sabi ko kay Mami, Mi, I need you in the Philippines. I cannot live without you. Pero ang totoo, pag-alagain ko lang siya ng mga anak ko. Kunyari guys, mamimiss ko siya. Pero ang goal ko talaga guys ay may mag-alaga ng anak ko. Kasi ayaw niya akong pag-hire ng kasambahay, diba? Na mag-aalaga sa anak ko. Kaya sabi ko yung biyanan ko, kailangan ko. At yung update, ito na nagpapaalam na nga kami guys. Madaling araw kasi yung flight namin papuntang Kolkata. Pinili namin na maaga nang umalis guys para hindi masyado mabigat na sasakay kami aeroplano pa Kolkata tapos sasakay na kami ng pa Pilipinas. Hindi guys. So binook namin yung maagang flight pa Kolkata para makapag-stay pa kami mga 1 day sa Kolkata tapos matutulog na lang kami
sasakay na kami eroplano, ganun guys. Ayan si mami nagbibigay ng pabaon na pera sa mga apo niya. Pero sa akin di mapupunta yan. Lahat yan sila binigyan nila ako pera guys. Hindi ko na lang na vlog. So next schedule nga guys ay darating yung biyanan ko. Magpapasos ko, magbabagong taon. Mahigit isang buwan siguro sila dito sa Pilipinas. Syempre kasama yung bayaw ko dahil hindi naman pwede bumiyahe mag-isa yung biyanan ko. Dahil nga guys may sakit sa tuhod yan. So, hindi natin alam, baka alam nyo na. At the same time, communication skills, guys. Hindi siya masyadong English babe. So, hindi siya pwedeng sumakay ng aeroplano mag-isa. Kaya kasama, syempre, yung biyayo ko. At pwede, guys, na mag-stay yan sa Pilipinas, mag-extend ng visa. Mag-apply sila ng visa, guys. Hindi nila i-claim yung free visa. Kasi nga, baka nga daw gusto niya mag-extend hanggang February. Pero kailangan niya kasing umuwi ng India, guys, ng first week ng February. Kasi nga, engaged na ng kuya ni Aditya ng February. So, may engaged na silang dalawa, guys. Ito na yung video na baka nandun din ako sa India. Surprise! Pero, to be announced, kasi, since narinig niyo na magtuturo ako, baka pagalitan ako ni Dean, ina-announce mo yung live mo, hindi mo pa nga hindi ka pa nagpapaalam. Hindi pa nag-uumpisa yung klase. Ina-announce mo na yung lim mo. So, hindi ko sure, guys, kung makaka-attend ako ng engagement. Pero, baka si Aditya ay ipakita sa atin ang mukha ng kanyang future sister-in-law dahil baka umuwi siya ng India. So, malalaman nyo yan. Siyempre, kailangan natin ng face reveal. May utang akong face reveal sa inyo. At pwede ko lang i-face reveal sa engagement day. Katulad ng nangyari sa aking hipag na naghanap din kami asawa. Tapos pinakita ko lang sa inyo yung mukha ng asawa niya nung engagement day nila. So, pwede na sana. Kaya lang baka wala ako sa India, pero baka nandun si Aditya. Pero baka utusan ko mag-vlog yung kuya. Sabihin ko, vlog nga kayo ng At that time nga guys, sa February ay manganganak na din yung hipag ko. At this time nga guys, ang bali-balita ko ay manganganak siya dito sa amin sa Ranchi. So dito sa bahay namin. So February yun guys. Nako, maganda-gandang vlog sana yun kasi pag panonoorin ko sa cellphone yung anak niya. Charot lang. Lintik lang ang walang ganti. Joke lang yun guys ha. Joke lang. Lahat na naka-move on. Wag niya naman akong gawa na wento. Mama is here. Mama here. Here. Ayan na. Let's go. Bye-bye. Syempre guys, hindi na natin binidyohan yung hagulgulan. Pero itong part na to guys, umiiyak ako niyan. Mukha lang ako masama, pero yung puso ko nasasaktan. Ayun nga guys, naiyak yung biyanan kong lalaki. First time ko talagang tulong-tulo yung iluha niya, Hugulgul talaga siya, Kasi nga, yung apo niya, si Afi, diba? Alam niyo, mahal na mahal nila si Afi. Kasi nga si Ado, marami nagtatanong bakit hindi favorite si Ado. Actually guys, favorite din naman nila si Ado. It's just that, hindi ko kasi pinahawak sa kanila masyado si Ado. Kasi sila ng kiss Kaya sabi ko, ako mag-aalaga sa anak ko. Pero this time guys, pinaalaga ko talaga sa kanila si Afi. Bumawi ako dun sa part na yun guys. Parang this year bumait ako sa vlog. Parang mga nakaraang taon sa mga ugali ko, mabait na ako guys. Bumait ako talaga. Parang ano kaya nangyari sa akin? Basta bumait ako sa Indian family ko this time. Ewan ko. Parang feeling ko lang kayo ba? Agree kayo? Parang bumait ako, diba? Comment down below kung agree kayo. Tas ito na nga guys. Ang sakit ng puso ko niyan. Ito na. Panahon naman para magpaalam kami sa kuya ni Aditya. Hindi na kasi sumama sila mami kasi dami namin dalang bagahe, Ang dami kong binamiling korel na pinggan. Ma-share ko lang. Yawan ko lang guys. Tapos, marami rin kasi akong dalang Indian stocks guys. Dahil nga, yung dalawang anak ko na yan, mahilig sa Indian food. So, kailangan ko magluto ng Indian food para sa kanila. At dahil din guys, darating kayong biyanan ko, so dinala na namin yung mga ibang gamit para sa kanya. Kasi susunod din siya sa amin agad-agad. Saglit lang naman yun guys. Pinaraf nga namin tong isang luggage guys dahil siya, baka pumutok babi. Kasi nga, may mga babasagin. Tas bumili rin pala ako ng mga bedsheets guys. Kasi mga bedsheet dito, sobrang mura. At yung lungkot ko napalitan ng galit guys. Kasi si Aditya, na-realize niya, yung visa niya may expired na agad,
Tignan nyo naman, November 5 pala expiration. Tanong ako ng tanong, oo be, mga November 25, may expire yung visa ko sa Pinas. Bi, kung hindi ko inagahan yung book, hindi kami makakasakay ng aeroplano. Galit na galit ako sa kanya, guys, kasi ngayon niya lang chinek. Okay lang kami pa uwi. Sabi siya sa akin, November 25. Buti na lang kamo yung utak ko, Bi, gumana. Sabi ko, ay hindi, November na, uwi ako kasi 10 years anniversary ng mama ko, that anniversary ng mama ko. At nga pala guys, uuwi kami ng India agad, like, pang matagalan sa April. Dahil April guys, ay ikakasal na yung bayaw ko. Kasi engagement yon. Tapos hati pala sila sa gastos lahat, Bi. Sa engagement. Pero yung kasal, sa side lang ng babae. So, wala kaming choice kung bongga ba or pang sakto lang ganun yung kasal. Kasi ang magde-decide daw yung pamilya ng babae kung bobonggahan or hindi. So, abang-abang tayo. Kasi parang naririnig-rinig ko, ay hindi bongga, Bi. Eh, ang pangarap ng biyanan ko na kasal sa anak niya ay bongga. So, issue na naman to, Bi. So, uwi mo kami ng Pilipinas at titignan ko kung okay pa ba ang aming mga property sa Pilipinas. Buo pa ba ang aming bahay? Ano nangyari sa bahay namin sa Pinas? Mga sasakyan namin, guys, ay kailangan ng i-tune up. So, abangan niyo yung mga next video ko. At ipapakita ko sa inyo ang aming buhay dito sa Pilipinas.